sobrang punong-puno ng surprises yung career ko dito, to be honest. Kasi 2021, going back, as in net zero network, zero sales background. Hanggang ngayon, parang hindi pa talaga nagsisink in na, alam mo yun, parang layo ko na pala dun sa dating Danreb. Di ako makapaniwala. Tapos natanggal pa ako ng mga around August 2021, di ba? I got my first ever tripping of February 2022. And then first ever sale is March 2021. After nung icebreaker sale na yun, talagang binago ng Ayala Land Premier yung buhay ko. Kasi March, and then sumunod is naging May. After May, nagsunod-sunod na. And coming from a year na talagang puro struggles, naalala ko tinawagan ko yung mama ko. Habang nagdadrive ako pabalik sa EDSA, humahagulgul talaga ako sa kotse while driving. And then yun, nangyari, umiyak din yung mama ko sa phone. Tapos nag-celebrate yung buong family ko. Kasi it's my first ever sale. Surprisingly, pagpasok ng January, in-announce sa akin ng boss ko na I got promoted because nahit ko yung quota. Puhunan ko talaga ever since bata ako, puso lang talaga eh. Alam mo yung determination ko lang lagi, yung nagdadala sa akin, yung baon ko lang palagi. Hindi importante kung paano ka nagsimula eh. Hindi importante kung saan ka nang galing. May one time kasi, Avida, parang nag-ikot sila sa offices namin. Tapos nag-offer sila with Ayala Land Lipat Agad program. And then nag-decide ako na, sige na nga. Ginawa ko na siya motivation kasi pag sa isip ko may babayaran ako, masisipag ako magtrabaho. And then gusto ko i-surprise sila na ipakita yung unit. Sabi ko sa kanila na, samahan niyo ako sa client ko, gusto niya kayo ma-meet kasi nakikwento ko kayo sa kanila. Kakonsyaba ko that time yung girlfriend ko eh. So lahat kami pumunta dun sa unit. Tapos nagulat silang lahat, pumasok na lang ako bigla nang walang nagre-response. Nagtataka silang lahat. Tapos sabay niya, nung inopen niya na yung door, nandun ako sa loob na may welcome home na nakalagay. Tapos sobrang memorable nung moment na yun kasi di ko talaga makalimutan. Yung mama ko nakapaupo siya sa iyak. Tapos yung dad ko na may tungkod. Naangat niya yung tungkod niya tapos tumakbo siya papunta sa akin para yakapin ako. Tapos isa yun sa mga first times na nakita ko na umiyak talaga yung tatay ko. As in, bare yung unit, nandun lang kami sa gitna ng living room, nag-iiyakan lang kami. So, sobrang memorable nung moment na yun. Gusto ko din mag-thank you, especially to my mom and my lola nga. And sa dad ko rin, na sila talaga yung prayer warriors ko. Nandito na ako. Malayo pa ako, pero malayo na. Lagi kong ipapaalala sa kanila, sasabihin ko sa kanila na lahat ng meron ako ngayon, lahat ng ginagawa ko, para sa inyo lahat. If tatanungin ako if ano yung reason, kung ano man nakakapag-push sa akin kahit may mga times na ang hirap-hirap na, I think ito talaga. Kasi bigay ito ng lola ko sa akin. So hindi ko ito makakalimutan tsaka iwawala. Yun. Ito talaga yung kumbaga sandata ko everyday. Ever since nag-start ako kasi yun talaga yung main goal. Alam mo yun, to be the best sa ginagawa mo. Or to be the best version of yourself palagi. Kailangan ikaw sa sarili mo, alam mong kaya mo eh. Kailangan ikaw sa sarili mo, believe ka. You have to be fully self-aware lang palagi siguro and be responsible or accountable sa mga actions mo. Kasi naniniwala ako pag may gagawin ka, kung mag-e-effort ka ng 50% lang na ibibigay mo sa effort mo, parang wala lang din, di ba? Parang always give your 100% sa lahat ng gagawin mo. And then, for sure, whichever kung ano man yung maging result, yun na talaga yun eh. Parang kumbaga ako kasi gagawin ko lang ang lahat. Si Lord na bahala. I am Dan Rebtan from Forbes Division and I am geared for greatness.